Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Namatay na mga isda dyan sa Manila Bay. Lumutang-lutang itong mga isda na itong namatay. Tapos, ngayon, binibinta ngayon itong mga troll o mga pawok na ito, mga dilawang tae na ito, tsaka mga salot sa lipunan, binibintang nila na itong fish kill daw sa Baseco, okay, na napunta sa Manila Bay, dahil daw sa dolomite sand. Sabi ko nga, ang lupit naman ito. Ibang level. Ibang level, ha? Sabi pa nito ni Kuneho, kahit nung panahon na polluted ang Manila Bay ay walang fish kill na nangyari. Anong dahilan kaya ng isdang namatay? Medyo parang ano kayang dahilan? Ano kayo? May ganong eksena. Dati naman wala, kahit polluted na walang namamatay. Paano walang namamatay? Kasi walang isda. Ano ba yan? Walang brain? Ano ba yan? Ang slow motion? Walang brain? Paano mamamatay ang isda doon? Wala namang isdang lumalangoy kung merong basura. Ano ba? How small? Jesus! Sabi naman itong Gio Timoteos, dami na namang tabobong DDS about sa fish kill sa Manila Bay. Tinawag pa daw tayong tabobo dahil daw sa fish kill. Sige, tingnan natin kung sino ang bobo. Mamaya malalaman natin. Sabi naman ito ni Otep, DDS about the fish kill in Manila Bay. Ito daw sinabi ng mga DDS. Okay nga ngayon at may namamatay na isda dyan kasi noon wala naman lang isda makita dyan. Tang-untak yan, sabi. Aba, minura? Minura tayo. Sabi, tang-utak yan. Abay, tingnan natin kung talagang, yan ba ang sinabi ng mga DDS? Hindi naman, walang ganyan. Kayo lang. Tingnan natin, may hashtag pa siya. Dolomite for more. Alatang Jeje mo. Ito naman si Swan. Yak na naman. Ano? Yak na naman. Yak naman. Yak naman. Ha ha ha. Totoong nagkaroon nga ng fish kill sa Manila Bay. Tapos ayaw maniwala kasi ABS-CBN nag-post. Puro ka kasi pasus. Sa Isokmed. Di mo na alam kung alin ang totoo sa hindi. Ha 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 ha. DDS pa puwe, kadiri ka. Diba yan ang ano ng mga diba, Swan, sabi daw nila, sige. Di sige. Yan ang argument, ha. Ang argument nyo, yung fish kill na yan, dahil yan sa dolomite. Abay, tingnan natin kung totoo bang galing sa dolomite yan. Ay nako, mga mahihinang utak. Ngayon ang mahirap kasi sa mga sa mga dilawan o sa mga bugok sa netizen natin. Makakita lang ng something, kukomentan ko to. Ha ha ha! Totoong nakaroon nga ng fish kill. Sa Manila Bay. Tas ayaw maniwala kasi ABS-CBN nag-post. Ha ha ha! Basta na makakomment. Yan ang hirap po talaga Alam mo, medyo sa totoo lang na medyo ako'y nababagabag na. Dahil dumadami na ewan ko kung dumadami, pero sa tingin ko, ang dami na mga pawok na medyo mahina ang kokote. Yung slow, yung naka-celeron lang ang utak. Isipin mo dolomite ka agad ang may kasalanan. Kaya namatay yung isda. Ngayon lang ba may namatay? Siyempre, hindi rin marunong mag-research. Kasi mahina talaga. Ang tawag mo dyan, basta lang maka-react. React lang ng react. Sige, pakinggan muna natin ang opinyon ng ni Yusek Benny. Si Yusek Benny, ito yung taga-sangga para itong defender of the environment
Sige, pasok, Yusik Benny ha. Pasok. So first of all, in the same season as last year, October 10, nagkaroon din po ng fish kill dyan po sa may Lapapachea area, wherein chinek po namin yung dissolved oxygen level niya bumaksak, no? So nagkaroon siya ng fish kill, wherein yung water quality guideline for class SB natin, which is 6 mg per liter dapat, yung dissolved oxygen, bumagsak ng 0.02, no? Kung kaya't nagkaroon ng fish kill, and at the same time, pinag-aralan din namin na kung mayroon bang cyanide yung water at that time, no? So I have a document here where I can show you na I can forward it to you na nagsasabi na October 10 last year nangyari din ito, no? And at the same time, nagsabi sila na namuti daw yung tubig, and yun daw ang dahilan at bigla na raw naglutangan yung fishes, wherein insinuating na nanggaling ito sa dolomite, no? Well, first of all, yung let me show you this map, no? Para maunawaan po natin lahat. Ito po, kita nyo po ba? Kita nyo yung map? Yes, sir. Okay? So, ito yung Manila Bay. Dito tayo sa area na to, naglagay ng, dito tayo nagkaroon ng beach nourishment, no? Ito po ay breakwater. So, ibig sabihin, hindi po tumatagos ang tubig dyan. Ito po ay breakwater din. No po? At ang hangin po natin ngayon ay habagat. No po? So, dito po galing ang hangin, papunta po sa lugar na yan. No po? How does it happen? Napapunta rito yung hangin, pero dito nakuha yung mga isdang nakalutang. No po? Tanga po kasi yung mga again, we are checking it. Immediately, we have instructed RD Don Clemente of the DNR EMB NCR to check on the water quality. First of all, to check the dissolved oxygen, which is one of the most important factor, no? Kung bakit nagkakaroon ng fish kill. But we are not discounting na merong sumabotahe dyan. Maaari na meron na naman nag-illegal fishing dyan using cyanide, no? Kasi ang cyanide, talaga namang napaka-sensitive yan pagkarating sa ating mga isda. So, we're trying to check on it. Kanina po, nakakuha na ng sampling, and tomorrow afternoon, pinarush po natin so we can give you the results tomorrow. Okay. But we will check on the water quality first to see to it na hindi ito sinadya o talagang kasama ito doon sa tinatawag natin na salinity of water, no? Yung pag-alat po ng tubig, maaari din yang maging dahilan. So pinag-aaralan po natin, but nothing to worry about, because kung sasabihin po natin yung nourishment area, napakalayo po talaga, no po? Wala hong connection yan doon sa nakuha sa Baseco. Ito po yung breakwater, dalawa yan. Kaya imposibleng yung hangin ay papunta rito, dito ho siya lalabas at pupunta dyan. Napakalayo na po niyan. Ayan. Bago tayo magkomento dyan, honey. Grabe, salamat po. Thank you very much. Paano tayo nakakatawa po talaga kayo. Ingat po. Itsumo. Ang ganda-ganda ni Madam Honey. Oh. Ma-email mo nga ako. Joke lang. May ganun. Ang gandi mo. Honey. May honey ka na ba? Ay! Trixie Docena Benjamin. Salamat po, Madam. Thank you very much. JJ Kojima, panoorin nyo ang Copars vlog na may kuha siya ng mga tao na namimingwit ng isda tapos binibenta pa dyan sa Manila Bay. Bantayan ng Manila Bay, baka may nagsasabotay. Tama ka, Madam JJ Kojima. Alam mo, ganito lang yan ha. Ganito lang. Buti na lang talaga nandyan si Yusek, ano? Kasi ma-explain niya talaga Napaka-importante. Ang daming factor na imposible. Una,
Siyempre, di ba? May harang yung sinasabi niya. Imposibleng pumunta doon sa Baseco yung mga isdang namatay na galing dito sa pinagagawa ng dolomite. Pangalawa, yung hangin pa ganon. At hindi rin nabanggit dyan, ayaw ko nabanggit ba, hindi ko napansin, na yung mga namatay na isda, isa doon mga tilapia. Ang tilapia po ay freshwater, hindi po yan sa dagat. Okay? So yan yung mga, kaya nga din, hindi nila tinatanggal sa kanilang pag-iisip na baka naman sinabutahe. Tandaan nyo, di ba, nung nag-usap kami ni Yusek, meron talagang sumasabutahe dyan. Hindi imposible yan. Alam nyo kung bakit? Ganyan talaga mga makakaliwang grupo, mga NPA. Talagang mga demonyo yan. Gagawin ng lahat para masira. Naalala nyo yung ginawa ni Noy? Yung sa Saba? Talagang binuking niya si Marcos. Ikinatwa. Ang sariling bayan. Hindi tuloy nabawi ni Marcos yung Saba dahil binuking nito ni Noy. Ganyan sila kahudas. Eto pa kaya, kung gusto nilang sabutahin yan, gagawin nilang lahat. Kasi yun nga, natagpuan, may cyanide. Ibig sabihin nun, meron na nadya. Talagang sinadya, napatayin yung mga isda dyan para ibintang sa dolomite na yan. Kasi di ba medyo umulan. Hindi naman bagyo. Basta umulan ng malakas. So kesyo nawala yung mga dolomite daw. Tapos biglang namatay yung isda. Ganyan yung mga kaloko yung mga yan. Posible na sinadya nila yan. Baka may binayaran silang mangingisda. Tapos sinabutahe. Kesyo, gumamit kayo ng cyanide. Tapos i-report namin may mga namatay na isda. Tapos biglang ibibintang sa dolomite. Sabi nga di ba? Sabi nga ni Yusek, nangyari na yan last year by October. Ibig sabihin wala pa yung lintik na dolomite na yan, nangyari na yan. O baka sinasabi ninyo sinungaling Hindi sinungaling yan si Yusek Benny. Tingnan ninyo to. Ayan Nangyari na rin yan February 18. 2015 Ito naman, ton of fish in Manila Bay dead due to ammonia. So may mga nangyayari ng ganyan. Nangyayari na yung mga namamatay dyan na isda. Ngayon, malay nyo nga, sabi nung isang nag-comment dito, baka nakalimutan magmask. Nahawa ng COVID. Di ba? Kaya may nagtapo ng mask na may COVID, tapos na-genome nila. Baka nagka-COVID. Malay lang natin. Hindi, joke lang po yun, Pero ganyan kasi sa akin sa totoo lang naman, malalaman naman natin kung sila kaagad ang dolomite kaagad. Pero yung bang sabihin mo kaagad without further studies, may further studies na nagaganap. Wala ba lang pag-aaral? Hindi, dolomite yan, dolomite. Wala man lang ka-research na ginawa. Dolomite yan, dolomite. Alam mo yung mga, yung mga tambay sa barbero, yung mga manginginom. Ay naku, biglang may namatay dito. Uy, alam mo si yan? Di ba? Sir Randel Bunagan, join Manateros for tablet for kids. Thank you very much, Sir Randel. Di ba yung kapitbahay mong nakatambay diyan, inom-inom. Ay, ayan si Gracia. Ano yun si Gracia? Iba-iba chicks niyan, siguro pokpok yan. Ay, iba-iba chicks. Iba-iba lalaki niyan, siguro pokpok yan. Sabi ng mga inginom. Bakit mo naman? Masabing pokpok yan. Tingnan mo, iba-iba nag-aatid. Iba-ibang lalaki, ibang titikas ng mga kotse. Di nagchinismis na, di niya alam, naggagrab lang pala. Jocelyn Villaflor, salamat po. Diba? Ganyan ganyan style ng mga bugok dito sa Twitter Itong mga bugok nito, kaya sasabihin dolomite ka agad dyan, dolomite. Paano mo nasabi?
Dolomite na lang kagad dahil meron namuti yung isda, namuti. Baka nakagluta. Baka tinuro ka ng gluta, tinapunan ng gluta. Namuti kagad. Dolomite yan, Dolomite. Mga chismosang bakla ang tawag dyan. Alam mo ang tawag dyan? Ha? Media. Alam mo, ko sa inyo ito sa mga pawok nito, mag-apply kayo sa Rappler. Ha? Kailangan ng Rappler na maraming chismoso at chismosa. Ha? Siyempre, gagraduate na yung mga, anong tawag nila doon? Yung mga on the job. Anong tawag doon? Nakalimutan ko na naman, oh. Sir Tony! Anong tawag mo doon? Yung walang bayad? O basta yung mga walang bayad na empleyado, gagraduate na sila eh. So, kailangan na nila mga chismosang kapalit. O, di mag-apply na kayo. OJT, on the job trainer, trainer. O, mga taga-OJT ng Rappler. Siyempre, ano lang yan, may oras lang yan eh. Di ba? May oras, may schedule lang sila na hindi na sila, kaya sila nag-OJT kasi kailangan yun sa school nila. So mag-OJT sila, nakuha na nila yung dami ng units, bla bla bla. So aalis na sila. So kailangan ng kapalit ngayon ng Rappler ng OJT, di ba? Pwede na kayong mag-apply kayo mga chismosa na nasa Twitter. Yan lang naman ang requirement nila, chismosa eh. Di ba? Naku mga intern. Turn it up. Yan 160 hours ba? Totoo ba yan? Hindi kasi ako nag-OJT. Kasi nung ako yung nasa college nagtatrabaho na ako noon, nagbabanda-banda na ako noon. Pasok ako sa eskwelahan. Hapon na, mga alas 3, alas 4. Kaya ako sinipa dyan sa UP. Bakit? Pasok ako alas 3, alas 4. So ilang units na lang yung nakukuha ko. So tumagal ako ng 5 taon. Pero yung units ko pang 2 years pa lang. Kasi gabi-gabi, may show kami sa gabi. Tapos siyempre puyat ka, bla bla bla. Gigising ka sa umang, hindi mo kaya. So papasok ako dyan sa UP alas 3 na. Walang nangyari. Kasi sabi nga may mga ibang teacher doon, sinasabi nila bakit ka ba nag-aaral? Di ba para magtrabaho? Kung may trabaho ka na, wag mong i-give up yung trabaho mo. Honey Delgado! Salamat po, salamat. Bana, taga Bacolod ka ba? Dili man ako taga Bacolod, ha? Ako po ay taga Maynila lang. Tatay ko po ay taga Ilocos, yan sa norte. Ang nanay ko po ay taga San Pablo. Mga taga San Pablo riyan. Asan na yung mga taga San Pablo? Grail! Ay, salamat po. Ganyan kasi mga utak kuneho, sisi ng sisi sa iba, sila pala yung may sayad. Yun na nga ang problema. Kaya ito lesson sa atin to Tandaan mo natin tayo mga DDS. Wag tayo yung pag may nakita, komento ka agad. Ingat tayo. Kasi minsan may mga pain May mga pain. Paano ba itong mga pain ng mga dilawan? Ganito, lalo na yung mga magagaling, alam mo magagaling diyan yung mga aktivistang terorista Halimbawa, nakakita ko 'di ba yung nire-research ko kasi yung nasirang project ni Leni Robredo. Ang ginawa ng mga dilawan at saka itong mga terorista na ito, naghalo sila ng ibang picture na galing sa ibang bansa. Ganun. So, yung picture na totoo, hinalo nila ibang picture, kunwari, tapos nilagyan nila. Kasi kung ikaw, hindi ka masyadong nag-iisip, di ka nagre-research, isipin mo, totoo nga kumakalat na sa news na si Robredo noon, meron siyang pet project na nagiba, di ba? Totoo yun. Kaya lang, kung hindi ka careful, may hinahalo silang picture. Tapos ang gagawin nila, pag pinost mo yan, ipapack-check nila yan. Pag na-pack-check ka dyan, yari ka. Pag na-pack-check ka dyan, ang mangyayari sa'yo, masususpend ng konti yung account mo, hindi ka makakapag-post.
Tapos, kunwari, susunod na naman, mga pangalaw, pang-apat, pang-lima, hanggang totally mawawala na yung social media mo. Ganyan ang ginagawa ng mga dilawan. Kaya dapat, medyo tayo, lesson din sa atin to, bago tayo kumomento, maging kalaban man natin. Kahit mga dilaw yan o mga makakaliwang grupo yan, research muna. Wag tayong gumaya sa kanila na yung ngaw-ngaw lang ng ngaw-ngaw. Dapat matuto tayo mag-research. Tingnan talaga natin ano ba yung picture. Kasi once nagkaroon, style nila yan eh. Para once meron kang kapiraso lang dun sa post mo na medyo mali, sasabihin nila misleading. Kaya delicate yan. Oy, Sally Correa, here from San Pablo. San Pablo. Alam mo dyan sa San Pablo nung bata ako, isa ko napapansin dyan, napakaraming dyan, puninarya. Malapit kami dyan sa Siete League. Yung aking nanay dyan sa Siete League kami. Puro puninarya nakikita ko. Sabi ko, alam nung tumanda ako, nalaman ko na kung bakit. Yung mga tao kasi dyan ang hilig sa sa tosino, yung tosinong iba na kulay na ang sarap. Pero ngayon hindi na. Yung tosino nila na sobrang, ewan ko ba kung ano hinahalo doon, puro preservative, sobrang tamis, sobra talaga. Tapos yung tipong makakaisang, isang balde ka ng kanin dahil sa sobrang sarap. O, di ba? Kaya ingat-ingat tayo tuloy sa feeling ko dahil doon sa mga yon. Siyempre, daming preservative, daming taba, ang daming tuloy natitigok.